Ayan po siya. Hey! Ikaw ba yung bago inaasawa na asawa ko na naging asawa na niya? Oo, ako nga. Ako yung bagong jowa ni Joseph. Okay naman ang bago, di ba? Kesa naman luman, tsaka pakinggan. Uy, please naman. Ayoko ng gulo. Nakikiusap ako. Alang-alang naman sa mga anak namin ni Joseph. Bata ka pa, dalaga ka pa. Marami ka pang mahanap na walang pamilya. I doubt kung makahanap ka ng matinong lalaki. Mukha kang condiments. Ang bagay sa'yo maging sausawan ng iba. Ganun ba? Kaya naman pinagsawaan kayo ni Joseph. Kasi itsura niyo pa lang, kakaumay na. Hindi ka! Hindi! Hindi mo ha! Buwisit kayo! Tama na! Eden! Meron ka pa! Ano ko? Tumigil na kayo! Namukha ka! Pinagtatanggol mo pa yung babae mo? Hindi siya pwedeng saktan. Bakit? Masela ng lagay niya kasi buntis siya eh. Mapakailanman hindi magbabago. Ang sinisigaw. I tolerated this once, Joseph. Hindi ibig sabihin nun pagbibigyan kita ulit. Pag pinatira mo yung babae niyan dito, hindi lang ako ang iniinsulto mo, pati ang mga anak mo. May magiging anak kami ni Clarissa, Madel. May responsibilidad din ako sa kanya. Ngayon, kung ayaw niyo siyang patirahin dito, sige, alis na lang kami. Correct. Big time na kaya si Joseph. Kaya caring-caring niya nang kumuha ng sarili naming bahay. Hindi ka na nga, Joseph. Tsura ng bahay na to. Joseph. Sandali. Sa pangalawang pagkakataon, dahil sa takot na tuluyan silang iwanan ni Joseph, pumayag si Madel na doon na rin tumira si Clarissa. Dahil sa pangyayaring ito, tila nanumbalik ang lahat ng sakit na pinagdaanan noon ni Elaine nang malaman niyang may pangatlo pang babae si Joseph bukod sa kanila ni Madel.